11:00 ng gabi. Blumentritt Station, Maynila. Ang palengke sa gilid ng Riles ay buhay na buhay pa rin sa ilaw ng mga bumbilya at lampara. Ang mga tindera ng gulay at prutas ay nakapwesto mismo sa ibabaw ng Riles. Sanay na sila sa gawi, kapag may parating na tren, mabilis nilang hahawiin ang mga paninda, kapag nakalagpas na, ibabalik ulit sa Riles. Parang humihingang nilalang ang palengke, bukas sara, atras abante. Habang nagbabalot ng kangkong, pasimpleng bumulong si Aling Nena sa katabing nagtitinda ng fishball na si Mang Boy. Mang Boy, napansin mo ba? Parang ilang gabi ko nang hindi nakikita si Mang Tasyo, yung pulubing laging natutulog sa kanto. Parang naglaho na lang bigla. Napatigil si Mang Boy sa paghahango ng kikiam. Namutla ang kanyang mukha at lumingon-lingon sa paligid na parang may kinatatakutan. Huwag kang maingay, Aling Nena. Nakuha na siya. Sinong kumuha? Pulis ba? Oh, Lespeth. Hindi, umiling si Mang Boy. Kagabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nagliligpit na ako. Nakita ko siya. Natutulog siya sa bangketa ng istasyon. Tapos, dumating ang tren. 3:00? Wala nang biyahe ang IFC ng ganung oras. Cargo train ba? Hindi. Nanginginig ang boses ni Mang Boy. Lumang tren. Yung parang panahon pa ng hapon. Umuusok ang makina pero walang ingay. Kahit lagitlit ng gulong sa Riles, wala. Para lang siyang hangin na dumaan. Whoosh! Nagpatuloy si Mang Boy, walang bumaba sa tren. Pero si Mang Tasyo, biglang bumangon. Parang may humipnotismo sa kanya. Sumakay siya ng kusa. Tapos, umalis na ulit ang tren papunta sa dilim. Pagkaumaga, tsinelas na lang niya ang naiwan. Yung tsinelas. Puno ng kalawang rust. Kinilabutan si Aling Nena. Ito ba? Ito ba yung kwento ng mga matatanda? Ang bayahing impyerno. Sinaway siya ni Mang Boy. Huwag mong banggitin ang pangalan. Naririnig nila tayo. Tara na, umuwi na tayo ng maaga. Mukhang gutom ang Riles ngayong linggo. Sa likuran ng mga tindahan sa madilim na bahagi ng Riles. Nagsimulang bumaba ang makapal na hamog. Mula sa malayo, umalulong ang mga aso. Awu! Ang mga kamay ng orasan ay dahan-dahang lumalapit sa hating gabi. Nakaupo si Mark sa harap ng computer habang pinakikinggan ang recording ng usapan ni na Aling Nena. Si Mark ay 25 anyos, matalino, at investigative journalist na nakatoka sa Metro Secrets section. Bayahing impyerno, napangiti si Mark. Dahil sa hirap ng buhay, kung ano-anong kwento na lang ang naimbento ng mga tao. Malamang yung mga nawawala, biktima ng sindikato o kaya umuwi na ng probinsya. Lumapit ang kanyang editor na si Sir Dante na may hawak na kape. Mark, yan ba ang lalakarin mo? Mag-ingat ka. Delikado sa Riles paggabi, maraming adik at holdaper dyan. Huwag kayong mag-alala, sir. Sinilid ni Mark ang kamera sa bag. Hindi naman ako naghahanap ng multo. Gusto ko lang gawa ng istorya kung paano nawawala ang mga homeless sa Maynila. Kung may tren man ng 3:00. Malamang illegal cargo iyon. Pagsapit ng gabi, nagpunta si Mark sa Paco Station. Ito ang isa sa mga lumang istasyon ng AFF na medyo tago at madilim. Kakaunti ang tao. Ang nag-iisang ilaw sa poste ay kumukurap-kurap pa. Umihip ang hangin at kumaluskos ang mga talahib sa gilid ng Riles. Isang malaking daga ang tumawid. Squeak! Squeak! Tinignan ni Mark ang relo niya. 2:15 ng madaling araw. Walang tren na darating, bulong niya sa sarili. Nagsasayang lang ako ng oras. Kinuha niya ang kamera at kumuha ng litrato sa paligid. Ang Riles ay parang walang katapusang bakal na tumutuhog sa kadiliman. Bigla. Nakaamoy siya ng kakaiba. Amoy ng kalawang na may halong matapang na formalin. Sa di kalayuan tumunog ang kampana ng simbahan. Dong! Dong! Pero wala namang simbahan na malapit na nagpapatunog ng ganung oras. Biglang lumamig ang hangin.
Hinaplos ni Mark ang braso niya. Kumakapal ang hamog sa riles. Mula sa malayo, narinig niya ang isang mahinang tunog. Woo! Busina ng tren. Pero hindi ito masakit sa tainga. Para itong daing ng taong nahihirapan. 3:00 ng madaling araw. Sakto. Mula sa makapal na hamog, unti-unting lumabas ang hugis ng isang dambuhalang tren. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Hindi ito ang karaniwang blue and orange na tren ng Ito ay isang sinaunang steam locomotive. Ang buong katawan nito ay tadtad ng kalawang at ang kulay ay parang tuyong dugo. Ang pinaka nakakakilabot ay ang katahimikan. Kahit daan-daang tonelada ang bigat nito, walang iklak-klak, klak-klak na naririnig. Para itong lumulutang na dumudulas sa riles. Huminto ito sa tapat niya nang walang ingay. Hindi totoo to, bulong ni Mark. Mabilis niyang itinutok ang kamera at pumitik. Click! Umilaw ang flash, pero nang tignan niya ang screen. Itim lang. Nakalagay, file corrupted. Huminto sa tapat niya ang coach no. 3. Ang mga bintana ay puno ng alikabok at putik kaya hindi makita ang loob. Ang ilaw sa loob ay hindi dilaw, kundi maputlang berde, katulad ng ilaw sa morgue. Kiik. Bumukas ang pintuan ng tren. Ang tunog ng bakal ay parang sigaw ng taong binabalatan. Isang bugso ng malamig na hangin ang lumabas. Amoy imburnal na hinaluan ng lansa ng dugo at kalawang. Napataip ng ilong si Mark. May boses sa utak niya na nagsasabing, tumakbo ka na. Huwag kang sasakay. Pero mas nanaig ang pagiging journalist niya. Ito ang scoop ng taon. Baka nandito sa loob ang mga nawawalang tao. Huminga ng malalim si Mark. Humakbang siya paakyat. Pagapatak ng paa niya sa sahig ng tren. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa istasyon ng Paco. Ngayon, mag-isa na lang siya. Sakay ng tren mula sa ibang mundo. Pagpasok ni Mark sa loob, ang una niyang napansin ay ang lamig. Ang init ng Maynila ay naglaho. Para siyang pumasok sa loob ng freezer ng punerarya. May 5 o 6 na pasahero sa loob. Magkakalayo sila ng upuan. Walang imik. Sa isang sulok, may matandang babae na may dalang bayong. Sa gitna, isang mamang may kandong na tandang na panabong. Sa may bintana, isang estudyanteng nakauniporme na nakayuko. Mga galing palengke siguro, isip ni Mark. Nilapitan niya ang matandang babae. Lola, hanggang saan po to? Aabot po ba ng tutuban? Tanong ni Mark. Hindi sumagot ang matanda. Hindi rin gumalaw. Nainip si Mark, tinapik niya ang balikat ng matanda. Lola, nagtatanong po. Pagdampi ng daliri niya sa balikat ng matanda, napabawi si Mark. Ang tigas. Hindi ito pakiramdam ng laman ng tao. Para siyang humawak sa nagyelong karne na matigas pa sa bato. Sa sandaling iyon, umandar ang tren. Whoosh! Biglang humarurot ito, pero ang mga pasahero ay hindi man lang naalog. Nakaglu sila sa upuan. Umatras si Mark. Tinignan niya ang mamang may dalang manok. Ang tandang ay nakadilat pero hindi gumagalaw. At ang pinakamasama, napansin niyang hindi sila humihinga. Walang dibdib na tumataas baba. Hindi sila tao, kinilabutan si Mark. Mga bangkay sila. Bumulusok ang tren sa dilim. Sa labas ng bintana, wala nang makitang ilaw ng Maynila. Purong kadiliman at hamog na lang. Kahit walang ingay ang riles, may ibang tunog na narinig si Mark sa loob ng bagon. Kiik! 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 Tunog ng kalawanging gulong ng kariton. Bumukas ang pinto mula sa kabilang bagon. Pumasok ang isang babaeng naglalako. Gusgusin ang damit, parang tindera sa bangketa. May tulak-tulak siyang kariton na may malaking stainless na batya. Atay. Puso. Baga. Sariwa pa. Ang boses niya ay garalgal. Hindi ito ang masiglang sigaw ng Tibalut. Penoy. Sumiksik si Mark sa upuan. Huminto ang tindera sa tapat niya. Kuya. Gutom ka na ba? Gusto mo ng atay?
Ayaw tignan ni Mark pero napatingin siya sa batya. Walang lamang baboy o manok. Ang laman nito ay laman loob ng tao. Mga putol na bituka, atay at isang puso. Dugdog. Dugdog. Ang puso sa batya ay tumitibok pa. Umaagos ang sariwang dugo. Bagong katay, dinampot ng tindera ang puso at inilapit sa mukha ni Mark. Ang lansa. Galing to sa bata sa kabilang bagon. Mainit-init pa. Halos masuka si Mark. Hay, hindi po ako gutom. Ngumiti ang tindera. Pagbuka ng bibig niya. Wala siyang ngipin. May itim na gilagid lang at may ilang uod na lumabas. Kung ayaw mo. Diwag. Binalibag niya pabalik ang puso sa batya. Pag ikaw naman ang kinuha. Ang atay mo naman ang ilalako ko. Tinulak niya ulit ang kariton. Kiik. Kiik. Lumapit siya sa mamang hindi gumagalaw sa kabilang upuan. Naglabas siya ng gunting. Manong. Mukhang sobra ang bituka mo ah. Kukuha lang ako ng konti. Lock. Tunog ng ginugupit na laman. Pumikit na lang si Mark. Nang makaalis ang tindera, habol ang hininga ni Mark. Ang tibok ng puso niya ay mas malakas pa sa takbo ng tren. Gusto niyang tumakbo pero saan? Napatingin siya sa pasaherong natutulog at nakasandal sa dingding ng tren. May tunog na parang pinipiritong mantika. Tinignan ng maigi ni Mark. Ang kalawang sa dingding ng tren. Gumagalaw. Ang mapulang pulbos ng kalawang ay gumagapang mula sa pader papunta sa balikat at pisngi ng lalaki. Per. Gising. Yung balat mo, sigaw ni Mark. Pero hindi nagising ang lalaki. Nakadilat ito pero parang paralisado. Nakanganga pero walang boses. Sa harap ng mga mata ni Mark, nangyari ang lagim. Ang balat ng lalaki na nadikitan ng kalawang ay nagbago ang kulay. Mula kayumanggi, naging pula, tapos naging bakal. At unti-unti itong natunaw. Mahinang ungol ng lalaki. Ang balikat at pisngi niya ay humalo na sa dingding ng tren. Ang damit niya ay naging yero. Ang balat niya ay naging bakal na kinain ng panahon. Hindi na siya nakaupo sa tren. Siya ay naging parte na ng tren. Isa na siyang itao-taohang bakal na nakaukit sa dingding. Umatras si Mark at napahawak sa handle ng upuan. Aray! Napaso siya. Ang hawakan ay hindi bakal. Isa itong buto ng braso ng tao. Buto ng dating pasahero na naging bahagi na ng upuan. Naunawaan na ni Mark. Ang buong tren na ito. Ang sahig, dingding, upuan. Gawa sa tao. Kinakain ito ang mga pasahero para humaba at tumibay. Kailangan kong makaalis dito. Kumaripas ng takbo si Mark papunta sa unahan ng tren. Sa driver's cab. Kailangan kong kausapin ang operator. Patitigilin ko to. Tinulak niya ang pinto papunta sa susunod na bagon. Karaniwan, malamig ang bakal ng pinto. Pero ang doorknob na nahawakan niya. Mainit. At malambot. Splok. Pagbukas niya, may malapot na laway na dumikit sa kamay niya. Ang sunod na bagon ay mas malala. Ang sahig ay hindi na kahoy. Ito ay laman, flesh. Bawat hakbang ni Mark ay blok. Blok, lumulubog ang sapatos niya sa malambot na laman. Tumingala siya. Ang mga handrail o hawakan sa taas ay hindi plastic. Mga nakabitin na bituka na punong-puno ng dugo. Dog. 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 Hindi ito tunog ng makina. Ito ay tunog ng dambuhalang puso. Sumuka si Mark sa gilid. Waak! Ang tren na ito ay buhay. Nasa loob siya ng tiyan ng isang halimaw. Isang bago na lang, engine room na. Pero sobrang init na. Ang mga dingding ay tumatagas ng asido. Gusto ko pang mabuhay. Inilaga ni Mark ang mga tumutulong asido at tinakbo ang huling pinto. Sa pinto, may nakasulat, driver lamang. Pero ang sulat ay gamit ang dugo. Buong lakas na tinulak ni Mark ang pinto. Blag!
Isang higanting bugso ng init ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng engine room, walang hitex na gamit. Isang malaking pugon lang. Pero hindi uling ang sinusunog. Buto ng tao. Ang amoy ng sunog na buto ay nakakasulaso. Sa gitna, may nakatayong lalaki. Nakauniporme ng pangkonduktor ng ET noon. Nakatalikod ito. May hawak siyang pala at sumasalok ng mga bungo papunta sa apoy. Manong, nanginginig na tawag ni Mark. Para po. Ibaba niyo na ako. Tumigil ang lalaki. Dahan-dahan itong humarap. Nanigas si Mark. Ang konduktor. Walang ulo. Mula sa leeg na putol, walang dugo na lumalabas kundi maitim na usok at steam. Yes, tatate. Mula sa butas ng leeg, may boses na nanggaling, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ticket. May ticket ka ba? Po. Umatras si Mark. Walang tiket. Bawal sumakay. Binitawan ng pugot na konduktor ang pala at bumunot ng isang gamit sa baywang. Isang ticket puncher, pambutas ng tiket. Pero ang dulo nito ay matatalim na kuko. Kung walang tiket, bayad ang kailangan. Lumapit ang konduktor. Ang bawat hakbang niya ay yumanig sa sahig. Huwag kang lalapit. Tumingin si Mark sa paligid. Walang labasan. Ticket. Akin na. Sumugod ang konduktor. Umilag si Mark. Clank. Kinagat ng ticket puncher ang bakal na tubo sa tabi niya. Naputol ang bakal. Kung daliri yun ni Mark, putol na. Nakita ni Mark ang bintana sa gilid ng engine room. Basag na ito. Naririnig niya ang hangin. Ito lang ang pag-asa niya. Ticket. Ticket, papalapit na ang halimaw. Ito ang ticket ko. Hinugot ni Mark ang tripod ng kamera niya sa bag. Buong lakas niyang inihampas ito sa natitirang salamin ng bintana. Krag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang sigaw ng nasaktang hayop. Umuga ang buong tren. Umungol ang tren sa sakit. Ngayon na. Sumampa si Mark sa bintana. Pero, huli ka. Isang malamig na kamay ang humagip sa paa niya. Ang pugot na konduktor. Ang higpit ng hawak nito sa bukong-bukong niya. Bitaw. Bitawan mo ako. Sinaksak ni Mark ng tripod ang braso ng konduktor. Thak! Bumaon ito. Walang dugo kundi itim na usok ang lumabas. Lumuwag ng kaunti ang hawak. Sinipa ni Mark ang konduktor sa dibdib. Bug! Tumilapon ang konduktor papunta sa nagliliyab na pugon. Hindi na lumingon si Mark. Tumalon siya palabas sa kadiliman. Woo! Hangin lang ang narinig niya habang nahuhulog siya. Sa ibaba, ang maitim na tubig ng ilog Pasig. Dumadaan ang tren sa tulay ng pandakan. Splak! Nilamon siya ng malamig at maduming tubig. Pampang ng ilog Pasig. Ang sikat ng araw ay tumatama sa tubig. Sa gitna ng putikan at water lily, nagising si Mark. Puno ng lusak ang katawan niya, punit-punit ang damit. Buhay. Buhay ako. Napahagalpak ng tawa si Mark habang nakatingala sa langit. Panaginip lang ba iyon? Tumayo siya ng paika-ika. Kinapa niya ang bulsa. Ang kamera. Basag. Puno ng tubig. Wala na ang ebidensya. Hayaan mo na. Buhay naman ako. Naglakad siya paahon sa kalsada. Habang naglalakad, nangati ang braso niya. At ang binti niya kung saan siya hinawakan ng konduktor. Kagat lang siguro ng lamok. Tinignan niya ang braso niya. Napatigil siya sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata. Sa braso niya, may malaking pula at magaspang na marka. Hindi ito sugat. Hindi ito peklat. Ito ay kalawang. Kiniskis niya ito. Nalaglag ang mga pulbos ng kalawang. Pero sa ilalim, wala nang balat. Ang laman niya ay nagiging bakal na. Hindi. Hindi maaari. Tinignan niya ang binti niya.
Ganon din. Kumakalat ang kalawang. Mabilis. Bigla. Sa loob ng utak niya, narinig niya ang tunog. Woo! Ang busina ng tren. Hindi galing sa malayo. Galing sa loob ng mga ugat niya. At narinig niya ulit ang boses ng konduktor, walang tiket. Bayad ang kailangan. Napaluhod si Mark sa kalsada. Alam na niya ngayon. Hindi siya nakatakas dahil tumalon siya. Pinakawalan siya ng tren para bigyan ng marka. Kapag ang buong katawan niya ay naging kalawang at bakal na. Babalik ang tren para sunduin siya. Siya ay pag-aari na ng bayaheng impyerno. Zoom in sa mata ni Mark. Sa loob ng itim ng mata niya. May maliit na berdeng ilaw ng tren ang kumislap. Ang riles ng SCTV ay walang katapusan. At ang sumpang ito ay wala ring hangganan.